Kamusta? 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 Ako si Mang Kanor, ang pinakagwapong albularyo. Nandito ako muli para ipagpatuloy ang aking alamat. Ano nga ba ang sumunod na nangyari? Hali kayo, ipagpatuloy na natin ang aking kwento. Matapos po ang naganap na labanan, personal po akong tumulong sa paglilinis sa baryo na iyon. Marami kasing mga bangkay na natagpuan doon. Yung iba hindi mo na makikilala kung sino. Habang yung iba naman, maaawa ka na lamang. May mga bago pa, may mga luma na, may mga kalansay na nga rin. Wala kaming ibang nagawa noon kundi ilibing sila mismo doon sa lugar na iyon at bigyan ng dasal. Sa kabutihang palad po, marami rin kaming nasagip na mga tao. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat mga Pilipino. Mga dinakip na mga aswang sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa tulong po ng hiyas ng bawang. Sila na raw ang bahalang magbalik sa mga ito sa kani-kanilang mga pinanggalingan. Marami rin kasi talagang research yung hiyas ng bawang. May kaya silang lahat at mga profesional. Bukod doon, yung pinuno nila, si Madam Oring, hindi rin basta-basta. May mga negosyo rin ito. Iba't ibang mga negosyo. Bukod nga sa hindi basta-basta ang miyembro ng mga hiyas ng bawang, may mga mayayaman at malalaking tao rin na pumupondo sa kanilang samahan para ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa mga aswang. Samantala, dinala naman po kaagad si Eileen sa Maynila. Sa isa sa mga ospital na kaanib nga po ng samahan na iyon. Hindi na nga ako nakapagpaalam sa kanya kasi napakabilis na mga pangyayari. Malala din ang kanyang mga tama. Ganun pa man, ang importante, magagawa naman ang paraan ng kanyang pinsala at magagamot siya panigurado. Dahil kilalang kilala nga ang mga hiyas ng bawang sa pagpapagaling ng mga taong may pinsala o kaya naman may karamdaman. Ano ang pangalan mo, iho? Madam Oring, Kanor po. Kanor. Nasulyapan ko ang laban ninyo. Nasulyapan ko kung paano ka makipaglaban kanina. Talaga ho, nakita nyo? Kala ko ho, abala kayo sa pakikipaglaban sa labas. Natalo namin kaagad ng amo mo yung aswang na kalaban namin. Nakipaglaban pa yung amo mo sa iba pang mga aswang sa labas pero ako, sinundan ko si Eileen sa loob. Kaso, may mga nakalaban pa ako kaya hindi kaagad ako nakatulong. Pero napagmasdan ko kung paano ka makipaglaban. Magaling ka. Naku, hindi naman po. Pero salamat po. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ang pinakapaborito kong estudyante, si Eileen. Kaya utang na loob ko yun sa'yo. Naku, salamat ho. Pero kung tutuusin, malaki rin naman pong utang na loob ko kay Eileen. Niligtas niya rin po ang buhay ko ilang beses na. At kung hindi rin naman po sa kanya, malamang hindi na rin po ako humihinga ngayon. Basta, may utang na loob kami sa'yo. Sa inyo. Siya nga pala. Napansin ko na may kulang sa kakayahan mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Para bang may nakasanayan kang sandalan na lakas? Paano niyo po nalaman yun? Halata iho. Magaling kang makipaglaban. Kaso kulang ka pa sa karanasan. Marami ka pang haharapin. At nakita ko yung paggamit mo sa bago mong kakayahan. Doon sa mutya ng kalamansi. Nakita niyo rin po? Oo naman. Maraming klase ng mutya, maraming klase ng kapangyarihan. Pero masasabi ko na kakaiba yung nakuha mo sa kalamansi na yan. Nakikita mo ang hinaharap? Parang ganun ang hapo. Kakaiba nga yan. Nahalata ko kaagad kasi nakita ko biglang nagbago ang mga kilos mo.
Para bang nakikita mo na yung mga galaw ng kalaban mo kanina. Kung wala yun, patay na kayong dalawa. Dahil hindi biro yung aswang na yon. Kaya nga ho napakalakas nga ho niya. Hindi ho siya basta-basta. Pero iho, mag-ingat ka. Ang mga ganyang klaseng kapangyarihan na kakaiba, meron ding hinihinging kapalit. Paano kapalit po? Ano po? Hindi rin ako sigurado pero yun base lamang sa turo sa akin ng ama ko noon na ang mga kakaibang mutya, may kakaibang hinihiling yan sa dulo kapag tapos na siyang ipahiram ang kapangyarihan niya sa'yo. Kaya mag-iingat ka. Bukod doon, kailangan mo rin niyang sanayan ang sanayin. Mahirap gamitin ang kakayahan na yan. Umuubos siya ng lakas. Maaaring ding umuubos din niya ng buhay. Paano pong umuubos ng buhay? Hindi ako sigurado ha. Pero yung kakilala ko kasi na isang albularyo din. Nakakuha siya ng kakaibang mutya. Mutya yun ng tubig. Tubig yun na nagmula sa malalim na balon sa hilaga ng Pilipinas. Nabibigyan siya ng kakaibang lakas nito. Sa pagkakaalala ko noon, ang kakaibang kapangyarihan na nahihiram niya mula rito ay nakakapagpagaling siya ng mabilis ng mga sugat. Kumbaga kapag nasugatan siya, o di naman kaya may kakilala siyang nasugatan, mapapagaling niya ang sugat kahit malalaman. Mapapagaling niya ito kung gugustuhin niya. Ngunit huli niya na napagtanto, sa tuwing nakakapagpagaling siya ng mga sugat, nababawasan din ang kanyang buhay. Sir Paul, natameme ako noon. Siyempre nakakakilabot. Bata pa po ako noon Ang marinig na mababawasan ang buhay ko, siyempre parang, alam mo yun, nakakapagbigay ng kilabot at trauma. Nakakapagbigay ng kilabot tsaka takot. Marami pa akong gustong matutunan, magawa, matulungan ng mga tao, at mapatay ng mga aswang. Yun ang pangarap ko noon Tapos mamamatay ako. Napahawak naman ako sa kwintas ko, doon sa buto ng kalamansi, sa mutya. Ano nga kaya ang maaaring kapalit na tinutukoy ng matanda? Ano nga kaya? Nang matapos kaming lahat doon, Sir Paul, umalis na rin po kami. Ang mga hiyas ay nagpaalam na rin sa amin nila Mang Pulito at Mang Domeng. Hanggang sa muli, Pulito, Kanor, Domeng. Nako, aalis ka na binibining Auring? Ikaw ha? Masyadong mabulaklak ang mga binabanggit mo, Domeng. Mauuna na kami. Pwede ba akong sumama sa iyo, Binibini? Depende. Malay mo, balang araw. Sa susunod, magbalitaan tayo kapag may mga bago kayong impormasyon sa Lupon. Tungkol kay Silvestre. Marami pa siyang kuta. Kailangan natin siyang hanapin. Kailangan natin ubusin ang kanyang mga baryo. Kailangan natin ubusin ang mga pinaglulunggaan niya. Maliwanag! Maliwanag, Binibini! Maliwanag! Maraming salamat po, Madam Auring. Huwag kang mag-alala, Kanor. Sige na. Pagkatapos po noon ay naghiwa-hiwalay na nga po kami. Mula po sa Riyaya, Quezon, kaming tatlo, bumalik na po ng Ternate, Cavite. Pagod na pagod kami noon. Dami pa naming pinsala, daming sugat, sakit ng mga katawan namin. Pero buti na lang binigyan kami ng mga paunang lunas ng mga hiyas ng bawang, mga pinapahid, mga iniinom na herbal, likido, at kung ano-ano pang mga bagay na pwedeng makatulong sa amin sa hinaharap ng mga labanan. Sayang nga lang, hindi ako nakapagpaalam kay Elaine.
Pagdating po namin sa bahay po namin, kanya-kanya kaming pahinga. At makalipas po ang ilang mga araw, si Mang Pulito po ay umalis na rin po kaagad. Base sa kanya, hindi pa naman tapos ang aming misyon. Nagsisimula pa lamang kami. Isang baryo pa lamang ang natapos namin noon. Alam namin, marami pang mga barakas sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod doon, hindi pa namin nakakaharap si Silvestre. At si Silvestre, isa pa lang yan sa bumubuo ng lupon ng mga aswang. Ako naman, Sir Paul, nag-recover muna ako. Ang dami kong mga pinsala noon na talagang pinagaling ko. Bukod doon, pinalakas ko ang aking espiritual na lakas. Dasal ako ng dasal noon. Nagkabisa ng mga bagong dasal, mga maaari kong magamit sa labanan. Pero kasabay po nun, pinalakas ko ang aking resistensya. Doon ako nag-focus. Araw-araw ay tumatakbo ako paakyat ng bundok, pababa, akyat baba, akyat baba. Nagbubuhat ako ng mga malalaking troso. Tumatalan ako sa mga matataas na puno at kung ano-ano pang mga ensayong ginagawa ko noon. Hindi pwedeng maulit yung nangyari sa unang beses na paggamit ko sa mutya ng kalamansi. Inubos to ng lakas ko. Saglit ko lang ginamit yun. Pero parang nakipaglaban ako ng isang buong magdamag sa 100 aswang. Ganun yung pagod. Buti nga, matindi rin ang epekto. Kasi kung hindi ko napatay yung aswang, tsak, patay talaga ako noon. Masama pati si Eileen madamay. Kaya hindi na pwedeng maulit pa yon. Isang madaling araw noon, nasa itaas ako ng bundok. Nakaupo ako sa isang mataas na bato. Nakadikwatro. Nakaupo ng Indian seat. Nakapikit. Nagko-concentrate. Pinapataas ko noon ang aking espiritual na lakas. Dinadama ko ang tibok ng aking puso. Nang maya-maya, Ganor. Ganor. Napadilat ako, Sir Paul. At pagkita ko sa aking harapan, nakakita ako ng isang liwanag na kulay berde. Ikaw ba yung mutya ng kalamansi? Ako nga. Buti nagpakita ka sa akin. Baka huli na ito. Anong ibig mo sabihin? Nakita ko sa puso mo kung paano mo ko gusto gamitin. Gamitin mo lang ako ng gamitin. Basta sa tama. Labanan mo ang mga masasamang nilalang. Tao, ipagkakaloob ko sa iyo ito. Pero gamitin mo ito ng mali. Buhay mo ang babawiin ko. Makakaasa ka. Makakaasa ka. Pero meron bang kapalit ang paggamit ko sa iyo? Maswerte ka. Wala. Pero hindi ito pang habang buhay. At hindi mo rin magagamit ng basta-basta. Kailangan mo pa rin sanayin ang sarili mo sa estado ng lakas mo. Pisikal, mental. Hindi ka pa uubra. Hindi ka tatagal ng 10 minuto gamit ako. Kailangan mong masanay. Magsanay. Kailangan mong lumaban. Lumaban. Kailangan mong matalo. Paalam. Teka. Sir Paul, nawala ang aparisyon na kulay berde. Bigla itong pumasok sa aking kwintas at sa isang iglap, bigla ko nakaramdam ng panghihina. Napakalamig. Napakasakit. May kung anong nasa loob ng katawan ko. Pero makalipas ang ilang segundo,
nawala ang kung ano mang ito at nakahinga ako ng maluwag. Araw-araw akong nagsanay, Sir Paul. Nagpagaling, nagpalakas. Isang araw, Sir Paul, nandoon po ako sa bahay nito. Si Mang Doming naman, nandoon lang din, nagkakape, nakikinig ng radyo. Nang maya-maya, dumating si Adan. Si Adan po ay yung tinutukoy ko na nag-aasikaso po ng negosyo ko. Binata po ito. Nasa edad 16 anyos pa lang po. Siya yung tinutukoy ko na mabait, yung pinagkakatiwalaan ko sa negosyo ko. Breadwinner din siya ng kanyang pamilya. Nakikita ko nga ang sarili ko sa kanya noon. Kaya nga siya ang kinuha ko eh. At yun, ang ganda-ganda ng kita namin. Kung tutuusin yung sinasahod niya nga, dinadagdagan ko pa eh. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapag-focus sa aking ginagawa noon. Yung paglaban sa mga aswang. Kuya Kanor, eto na po yung kinita natin. Medyo malaki-laki po. Aba, ayos yung negosyo natin dun sa inyo ah. Marami pa ba tayong manok doon? Opo, marami po tayong manok doon. May mga ready na po tayong ibenta ulit. Tapos may kabibenta lang. At may mga pinapalaki pa po. Kuya Kanor, hingi lang po sana ako ng paalam sa inyo. Para saan naman? Pupunta po kasi ako ng Maragondon eh. Baka po sa susunod na araw hindi po ako makadaan dito sa inyo. Pero yung pera naman po, sa susunod na araw ko na lang po ibibigay. Walang problema. Ano bang gagawin mo doon sa Maragondon? Yung pinsan ko ho kasi, nangihingi po ng tulong sa akin. Bakit naman? Ano po kasi, inaaswang daw po kasi siya. Pagkasabi po noon ni Adan, napalingon kami pareho ni Mang Doming sa kanya. Siya nga pala, walang kaide-ideya po si Adan na mga albularyo kami. Ang alam niya lang mga negosyante kami. Inaaswang? Opo eh. Buntis po kasi siya. Yun, tutulungan ko lang po. Hanapin ko lang po yung aswang, papatayin ko po. Papatayin? Bakit marunong ka bang makipaglaban sa aswang? Oo naman po. Asin lang naman tsaka bawang yung panlaban sa kanya, di ba? Yun lang. Ano pa bang iba? Tsaka kawawa naman po kasi yung pinsan ko na yun. Iniwan po siya ng nakabuntis sa kanya. Tapos wala po siyang kasama sa bahay kasi yung nanay tsaka tatay niya nagtatrabaho po eh. Nasa abroad po pareho. Teka nga, saan nga ulit ito? Sa Maragondon po. Malapit lang po dito yun. Mga 1 oras po yung biyahe. Pero yun po, kaya po nagpaalam ako sa inyo. Samahan kita. Po, bakit po Kuya Kanor? Huwag na po, nakakahiya. Ano ka ba? Parang hindi ka na rin iba sa akin. Naku, wag na po, delikado po. Tsaka problema ko po ito eh, problema namin ng pinsan ko. Ay, parang hindi ka naman iba sa akin. Parang nakababata na rin kitang kapatid, no? Samahan na kita. Okay lang. Gusto mo ngayon eh. Naku, Kuya Kanor, nakakahiya naman po. Ready mo na yung motor. Ako na magmamaneho. Talaga po ba? Ayaw mo? Sige po, puntahan na po natin. Tumango lang po sa akin si Mang Doming. Ako naman, tumango lang din. Dami kong natutulungan ng mga tao. Tapos si Adan, na parang kapatid ko na rin, yung nag-aasikaso ng negosyo ko, hindi ko matutulungan. Anong klase akong albularyo noon? Tsaka isa pa, halos mag-iisang buwan na rin mula nung huling laban namin. Kaya ako, masusubukan na naman ako. Gusto kong makipaglaban. Gusto kong masubukan ang aking bagong kakayahan. Dinala po ko sa isang liblib na baryo sa Maragondon ni Adan. Sa gitna ito ng kagubatan. Akala ko nga noon bungad-bungad lang na baryo pero hindi. Liblib na liblib ito. Pero okay lang, sanay naman ako eh. Hindi lang talaga yun yung inaasahan ko.
Pero wag ka. Doon sa loob, marami naman tao. Malaki din ang komunidad. May mayayaman, may mahihirap, may katamtaman, may sakto lang. Basta isang tipikal na baryo sa loob ng gitna ng gubat. Pagdating ko doon, okay naman ang pakiramdam. Nga pala, tanghali na nang makarating kami, mainit pa nga eh. Pero sa hindi ko malamang dahilan, pakiramdam ko noon, merong nagmamasid sa akin. Sinusubukan ko nung pataasin ang aking pakiramdam. Naghahanap ako ng presensya ng masama, pero hindi ko matuntun kung sino ang nagmamasid sa akin. Ganun pa man, itinago ko lang ang aking presensya ng pagiging albularyo. Naging handa lamang ako at nagpapatay mali siya. Kumbaga parang dayo lang kami doon. Sabi ko kasi kay Adan, panggap lang kami doon, maghahanap ng kako ng customer sa mga manok ko. Yun ang plano. Hindi po nagtagal, nakarating kami sa isang bahay. Medyo dulo-dulo na ito ng baryo na iyon pero marami pa rin naman siyang kapitbahay. Yung tabi po niya, isang mabatong ilog, mataas. Nakakatakot nga kasi kapag may bata doon, kapag nagkamali, malalaglag ka talaga doon sa mataas na bangin. Diretso ka doon sa baba na mabato na ilog. At sa pagdating ko pa nga lang doon sa bakuran na iyon, nakaamoy na kaagad ako ng aswang. Walang aswang sa paligid, pero yung mga naiwan niyang bakas, mga amoy, nandun lang ito. Totoong tinitik-tikan talaga ng aswang yung pinsan ni Adan. Kuya Kanor, dito ka lang ha. Tawagin ko lang po si Ate Clarissa. Sige. Ipinarada ko ang motor. Ate Clarissa, nandito na po kami, may kasama po ako, yung amo ko po. Kamusta ka? Sumisigaw siya noon na pumasok sa bahay. At maya-maya, Sir Paul, pagsulyap ko doon sa papalabas, nabigla ako. Walang Jo. Ang ganda. Ang ganda ng pinsan ni Adan. Ang problema, buntis. Sayang naman ka ako na lang sana nakabuntis. Sir Paul, nanonood ba kayo ng Bini? Kung oo, meron po kasing kamukha si Clarissa doon. Kilala niyo si Bini Sheena? Kamukha niya po yun. Halos magkahawigan po talaga sila. Ang ganda-ganda tapos may dimples. Hinayang na hinayang ako. Sabi ko noon, ako na lang sana ang nakabuntis kay Clarissa. Kuya Kanor, ito po si Ate Clarissa. Kamusta? Kamusta ka? Kamusta ka? Nakakahiya naman po, pumunta pa po kayo rito. Kahit si Adan na lang po sana. Hindi, ayos lang. Gusto ko rin magpunta dito eh. Naghahanap din ako ng customer. Sir Paul, syempre, nagpatay mali siya lang din po ako. Hindi ko sinabi na gusto ko nga talagang tumulong. Kumbaga, parang side quest ko lang siya. Para hindi siya masyado maghinala. Plano ko kasi noon, hindi ko ipapaalam sa kanila ang tunay kong pagkatao. Ganun ba? Sige. Pero hindi nyo kasi mararamdaman yung aswang sa umaga. Mamaya pang gabi. Sabi ko naman sa'yo, di ba Adan? Gabi ka pumunta? Kasi itong si Kuya Kanor sabi ngayon na raw kami magpunta. Hindi, ayos lang. Pwede ba kaming dito na matulog? Para mabantayan ka namin sa magdamag. Naku, nakakahiya naman. Hindi na, ayos lang. Ano ka ba, Clarissa? Buntis ka oh. Isipin mo na lang yung anak mo kapag inatake ka ng aswang. Wala magpoprotekta sa'yo. Natahimik po ang babae. Ako naman, hindi ako makatingin sa kanya. Ang ganda kasi niya eh. Ay, pasensya na po ah. Noong mga panahon kasi na yan, bitin na bitin ako kay Elaine. Nasasabi ko sa kanya noon. Tapos dumating naman si Clarissa. Buong maghapon po umikot-ikot lang po ko doon sa bakuran niya. Doon sa ilog, doon sa mga karatig na bahay, doon sa baryo. At alam ko, merong nagmamanman sa akin.
Alam niya na isa akong albularyo, pero hindi ko pinapahalata na alam kong minamalamanan niya ako. At alam ko, siya yung aswang na tumitik-tik kay Clarissa. Kinagabihan, sama-sama kaming naghapunan. Maraming salamat talaga, Kanor ha. Nakakahiya talaga sa'yo. Pasensya na kung galunggong lang yung napakain ko sa'yo. Nandito ka para protektahan ako pero yung pinapakain ko sa'yo, ano ka ba? Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang naman din yan yung dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Naghahanap nga ako ng customer, diba? Kaya nga ako naglibot-libot. Marami na nga akong napagtanungan dyan at marami na rin kukuha ng manok sa akin. O Adan ha, bukas ituturo ko sa'yo kung sino yung mga maaari nating customer dito. Ganun po ba Kuya Kanor? Maayos po yan. Tama-tama, palagi ko pong madadalaw si Ate Clarissa. Totoo yun, Sir Paul. Sa paglilibot ko kasi, marami rin po akong pinagtanungan noon. Ginamit ko yung alam nyo na, pambuboka ko sa mga customer. Ang galing eh. Tama-tama yung pagpunta ko doon. Makakatulong na ako kay Clarissa. Nagka-customer pa ako sa negosyo ko. Matapos pong maghapunan, magligpit, ay nagpahinga na rin po kami. Si Clarissa ay doon sa kwarto niya. Si Adan doon sa sala. Ganun din ako. Nakahiga ako sa may sopa. Habang si Adan doon sa banig sa ibaba. Si Adan nga noon, nakikita kong inaantok na. Pinipilit na imulat ang kanyang mga mata. Habang ako, nakapikit lang. Pero handa sa mga posibleng mangyari. 12:00 ng gabi. Tulog na po si Adan. Sigurado akong tulog na rin si Clarissa. Nang maramdaman ko na may umaaligid sa labas. Nakaamoy na rin ako ng amoy ng aswang sa pagkakataon iyon. Agad akong bumangon. Daladala ang aking maliit na balisong. Lumabas ako ng bahay. At doon sa parte ng may matarik na bangin, sa may ilog na malalim at mabato, naramdaman ko na merong aswang doon. Mabilis ako nagtungo doon. Nagulat pa siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabi ko na nga ba, albularyo ka. Ikaw yung tumitingin sa akin kanina pa ano? Hayop ka. Anong koneksyon mo sa buntis? Wala ka ng pakialam. Ikaw yung tumitik-tik sa kanya. Paano kung oo? May magagawa ka ba? Ha? Nagulat po ako nang dambahan niya ako. Mabilis siya. Hindi siya yung tipikal na tiktik, manananggal, o kung anong mga tipikal na aswang. Mabilis siya para sa isang ordinaryong aswang. Malakas din kasi nung dambahan niya ako, nahawakan niya ang mga kamao ko. Hindi ko siya nagawang atakihin. Sinubukan niya akong kagatin pero nakailag naman ako at natadyakan ko siya. Anong klase siyang aswang? Bigla ko tuloy na alala yung turo sa akin ni Kuya Poncho. Marami raw kasi talagang uri ng aswang. At kapag nakachamba daw ako, kapag nakachamba ng isang lahi na hindi ordinaryo, mapapalaban daw talaga ako. Kapag ganoon, bahala na raw ako. Ang magsasalba na lang daw talaga sa akin kapag ganoon ay yung karanasan ko, yung galing ko, yung estilo ko sa pakikipaglaban. Kadalasan daw kasi kapag ganoon, hindi yung tinatabla ng mga ordinaryong pangontra, gaya na lang ng bawang, asin, kalamansi o kaya naman mga dasal. Hindi rin sila yung tipo ng aswang na mababasa mo ang galaw, depende sa mga nakasanayan. Sa madaling sabi, maaari ko silang maihanay doon sa mga aswang na nakalaban ko, yung mga pinunong bantay, yung mga alagad ni Silvestre. Napangiti naman ako noon. Ginanahan ako sa pakikipaglaban. Tamang-tama ang pagpunta ko doon. Sa ilang pagpapalita ng mga atake at sa pagdepensa, napababa po kami doon sa may ilog. Hindi naman malalim ang ilog kasi tagtuyot noong mga panahon na yun.
pero may umaagos po na tubig. Dahilan para mas mahirap makipaglaban. Parang kabisado na rin ang aswang na yun ng paligid. Sabihin mo, bakit hindi mo pa inaatake si Clarissa nung nakaraan? Bakit ngayon pa? Bakit tinitiktikan mo lang siya? Pinapahinog ko ang bata eh. Gusto ko siyang tikman kapag buong buo na. 7 buwan pa lang. 7 buwan pa lang ito. Masarap kainin ng bata kapag mga 8 o 9 na buwan na. Para buong buo na. Para masarap. Inaamoy-amoy ko lang ito. Tinatakam ko lang ang sarili ko. Ngayon magsisisi ka. Muling umatake yung aswang. Nakailag naman ako. Kaso, kahit anong atake ko sa kanya, hindi ko siya matama-tamaan. Nadadaplisan ko siya. Ang galing nga niya eh. Ibang klase siyang aswang. Para siyang gagamba. Nakakakapit siya sa mga bato o kaya naman sa mga lupa. Ang talas ng kanya mga kuko. Yun yung ginagamit niya pang kapit. Samantala, ang liksi niya ring kumilos. Para din siyang tipaklong. Patalon-talon siya. Kakaibang aswang talaga siya. Makailang ulit niya na ako natamaan ng mga kuko niya. At siya, wala pang galos mula sa akin. Iba na lamang doon sa tadyak na natamo niya. Sabihin mo, anong uri ka ng aswang? Bakit ko naman sasabihin sa iyo yun? Batang albularyo? Ano ko, tanga? Magaling ka. Matalino ka rin. Kaso, inuubos mong pasensya ko. Sinubukan ko pong gamitin ang aking mutya ng kalamansi. Pero, teka, ba't hindi ko magamit? Nakita kong sumugod yung aswang at natamaan niya ako. Nakalmot niya ako sa aking balikat. Malalim yun. Agos ang dugo. Lintik naman oh. Bakit ngayon pa? Noon ko napagtanto. Oo nga no. Hindi ko pa nga pala alam kung papaano gamitin yung kapangyarihan ng mutya ng kalamansi. Nung ginamit ko kasi yun noong nakaraan, kusa lang yun eh. Paano ko pala ito tawagin? Hindi ko pala natanong yun doon sa mismo may-ari nito. Hindi ko pala ito natanong sa kanya. Sunod-sunod akong inatake ng aswang. Wala ako nagawa. Inilagan ko lamang ito sa abot ng aking makakaya. Nahihirapan kasi talaga ako makipaglaban doon kasi unang beses ko makipaglaban sa may tubig. Ang hirap gumalaw. Idagdag mo pa na madilim doon kasi nasa ilalim kami. Hindi ko makita siya ng maigi kasi konti lang yung sinag ng buwan doon. Nag-concentrate ako noon. Uy, kalamansi! Kumana ka na, kalamansi! Diyos ko naman, kailangan kita ngayon! Nag-init ang aking kwintas yung buto. Damandam ako. Pero tinis ko ito. Para kami naging isa. At sa pagmulat ng aking mga mata, nakita kong sumugod yung aswang. Aatakihin niya ako. Gigilitan niya ang aking leeg. At nakita ko na napugutan niya ako ng ulo. Ultimatum na pala yun. Papatayin niya na ako. Pero sa isang iglap, nakita kong bumuelo yung aswang. Sa wakas, nagamit na rin kita. Diyos ko, buti na lang. Sumugod yung aswang. Nakita kong inuumang niya ang kanyang kamay patalikod. Lumabas sa mga ugat. Kumaba ang mga kuko. Ngumiti ito. Dumila siya. Papatayin niya na ako. Pero, inunahan ko siya. Sumugod ako papunta sa kanya. Nilabas ko ang talim ng aking balisong. Inilagan ko ang kanyang kalmot. Paano? Paano? Sa isang iglap, naputol ko ang kanyang kanang braso. Sigaw siya ng sigaw noon. Ayop ka! Paano mo nalaman yung atake ko? Ako noon, Sir Paul, nakaramdam ako ng matinding pagod. Hingal na hingal ako. Bukod sa nabawasan na yung lakas ko sa pag-ilag at paglaban doon sa aswang, nabawasan ito ng matindi. Sabihin na nating mula sa 100%, nabawasan ng 30% kasi nga sa pakikipaglaban. Tapos,
nabawasan pa po ng 50% sa sandaling paggamit ko doon sa mutya ng kalamansi. 20% na lamang po yung natitira sa aking lakas noon. Ganun ang inuubos na lakas ng paggamit ng mutya ng kalamansi, pero sa kabilang banda, okay na rin yun. At least, hindi ako namatay. Habang namimilipit sa sakit yung aswang, hindi ko na sinayang pa ang pagkakataon. Sinugod ko siya. At sa isang iglap, tinarakan ko siya ng talim ng balisong sa dibdib. At namatay siya sa isang iglap. Hindi na siya nakasigaw pa. Hindi na rin siya nakadepensa pa. Patay na siya kaagad. Namatay siya kaagad sa atake na yon. Ayop kang aswang ka. Pinahirapan mo ako. Malakas ka. Doon ko napagtanto na marami pa rin talagang malalakas na aswang. At kung wala ang tulong ng mutya ng kalamansi, namatay na talaga ako noon. Ang daming beses na muntik na akong namatay. Pero siguro, hindi pa yon ang oras ko. Ginamot ko ang mga sugat ko sa tulong ng mga gamot ng hiyas ng bawang. Yung aswang naman, sinindihan ko. Hinintay kong matupok ang kanyang katawan doon sa ilog. Sakto nga, pasikat na ang araw noon. Oras na para bumalik doon kina Clarissa, kila Adan. Doon ko napagtanto na napalayo na rin pala ako. Tindi rin ang naging labanan namin. Nakarating na ako doon sa malalim na parte ng tubig. Doon sa bandang bahay ni Clarissa, mababaw lang ito Pero okay lang. Importante, natalo ko yung aswang na yon. Ano nga kayang klaseng aswang yon? Kanor, anong nangyari sa'yo? Kuya Kanor, ba't tayo mamusugat? Natalo ko na yung aswang. Natalo yung aswang? Diyos ko kuya, ba't di mo ko sinama? Lakas mo kaya maghilik. Totoo ba yun, Kanor? Naku, salamat. Salamat. Niyakap ako ni Clarissa. Niyakap ko rin siya. Naramdaman ko ang tiyan niya na maumbok. At doon, hindi na po ako nakaramdam ng mali siya doon sa babae na iyon. Buntis siya. Doon ko napagtanto na wala pala akong hilig sa mga buntis. No offense. Pero wala may kanya-kanya tayong tipo. Sa biyahe po namin pa uwi, doon ko na ipinagtapat kay Adan ang tunay kong pagkatao. Ang kulit-kulit kasi, rinding-rindi ako. Albularyo ka? Ba't di mo sinabi sa akin? Turuan mo ako. Turuan mo ako. Gusto ko maging albularyo. Sige na, turuan mo ako. Ay nako, ayoko nga. Delikado ang pagiging albularyo, no? Kuya Kanor, alam ko. Pero sige na, turuan mo ako. Gusto ko talaga mag-albularyo Para naman maprotektahan ko rin yung mga mahal ko sa buhay katulad ng ginagawa mo. Ay nako. Hindi pwede. Delikado. Kuya Kanor naman Sige na, sige na. Buong biyahe, Sir Paul, rinding-rindi ako kay Adan. Gusto niya raw maging albularyo. Natatawa na lamang ako. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Lalo pa nung tinuturuan ako ni Kuya Poncho. Hanggang dito na lang muna ang kwento na ito. Sana nagustuhan ninyo. Nagsisimula pa lang ang simula ng aking alamat. Marami pa tayong haharapin na kalaban. Ang mga barakas, si Silvestre. Ang paggamit ko sa mutya ng kalamansi. Anong nangyari kina Burikat? Sa kapangyarihan kong puti. Kay Diwata Arhel. Sa mga engkanto. Tagal ko na rin hindi nakakasalimuhan ng mga engkanto noon. Ano bang nangyayari sa kanilang kaharian? Ang dami pang misteryo Hayaan nyo. Lahat ng yan, malalaman ninyo sa tamang panahon. Hinay-hinay lang. Hanggang dito na lang muna. Ako si Mang Kanor, ang pinakagwapong albularyo sa balat ng lupa. Ang albularyong mahilig saan nga ba?
sa susunod na lang muli na kwentuhan.